Hello everyone, have a nice day once again. It's me Esther from Masa, Dumanog, Cebu. So na-remember ko yung time. Kanina kasi naisip ko yung mga magulang ko. Sila ay nagpapahinga na, namatay na sila. So nag-scan ako ng mga video nila nang buhay pa sila. But very very sad kasi nung time na yun nabuhay pa sila, hindi pa uso yung camera, hindi pa uso ang video, pero at least may natitirang mga video na yung time na yun, yung parang malapit na silang mamatay, tumanda na sila noon. So today, ang may i-share ako mga video confinement nung sila ay buhay pa. Marami ako ngayon i-share sa inyo na mga video, mga memories nung nakaraan, memories sa nakaraan. Ang galing talaga ng tao kasi na-design tayo para maalala natin lahat-lahat kahit nung kabataan natin, 'di ba? Naalala pa natin yung pangyayari, lahat-lahat. So napaka-amazing talaga ng utak ng tao. Sabi nga nila, kapag nakakita tayo ng napagandang mga machine, mga bagay na create ng tao, hangang-hanga tayo doon sa taong yun. So how much more doon sa creator ng tao. So isa siyang napakahanga-hangang mga gawain ng Diyos, kasi imagine isang tao nakaalala pa sa mga nakaraan. So may mga memories tayo, hindi nawawala, naka-stored lang sa utak natin. Ipapakita ko sa inyo mga friends yung mga memories namin nung sila ay nandito pa, nung buhay pa sila. So i-play ko ngayon yung iba, and alam ko na hindi niyo sila kilala, pero doon sa mga nakakikilala sa kanila, doon sa aming lugar, yung mga kamag-anak namin, doon sa Masa, Dumanhog, sa Duguan, sa Manatad, Sibunga, sa Karkars, sa Tuyom, Karkar, mga igsoon, kapatid ng nanay tatay ko. So i-play ko yung video, mga memories ng aking mahal sa buhay. Kunya rumah ini kuan na nataon na diha ba. Di na kailan na nimo ini ano. Ilan tatay. Oh, pero dili lisod siya kailan. Kasi kaya suga be. Nihulong na po. Thank you for watching. Pasensya na po kayo mga friends dahil yung na-share ko na video, yun yung pinaka last moment ng buhay nilang dalawa. Ang pinaka masakit na part sa buhay ng tao, yung tayo ay tatanda at yung pinaka last na natin dito sa mundo. Mayroong
kasabihan mga friends na ang lahat ng tao ay aware na lahat tayo ay darating sa punto na yon, yung time na tayo ay tatanda at tayo ay mamamatay. So very sad kasi yun yung ating direksyon, yun yung puputunguhan natin lahat. Pasensya na po kayo kasi yun yung video na natira sa kanila. Dahil nung time na yun, nung malakas pa sila, hindi pa uso yung mga video na yan. So, ang next na video naman na ipapakita ko sa inyo ay yung video ng aking mother-in-law na siya ay nagkasakit din, kung paano namin siya inaalagaan doon sa hospital. Mga short video na mga memories. Ang good news dito is buhay pa yung binan ko. So siya yung inaalagaan ko kapalit doon sa aking magulang. Hindi ko na naalagaan ng nanay at tatay ko kasi malayo kami sa isa't isa. Pero dito sa malayong lugar, nakapag-alaga pa din ako ng aking biyenan. So this is a privilege. Isang privilege ito dahil ang sarap pala mag-alaga ng matatanda. Yung makikita mo yung paano siya gumaling, yung sobrang saya. Kaso lang pag nakikita mo siya na sobrang hirap, ang puso mo ay sobrang sakit. Yun yung experience ko. So, i-show namin yung video niya. Okay. This is it.哎，用了拍就是不干。我手机不干。 So, thank you for watching mga friends sa video picture ng aking biyenan. So, siya yung inaalagaan ko ngayon. And so far, naka-recover siya sa kanyang sakit at malakas siyang kumain, makakalakad na siya. So, we are so happy for her. Kaya, yun yung mga sad moments, no? Na yun ang destination natin sa life. Na darating din yung panahon na yon na tayo yung alagaan. Ang saklap talaga, di ba? Kasi parang yung paunti-unti tayong tumatanda, yun ang ma-analyze natin na hindi na tayo papunta sa pagkabata. Talagang stress ang buhay. So, ang yung iba naman iniisip nila, sino kaya mag-alaga sa akin kapag ako ay tumanda na? Naisip nyo ba yan, mga friends? Pero huwag kayong mag-alala kasi hindi kayo pababayaan ng iyong mga mahal sa buhay. So tayo ngayon, nasa stage tayo na tayo ang mag-aalaga ng mga elder, mga mas matanda sa atin. Subukan niyo mga friends, ang sarap ng feeling nung tayo ang mag-aalaga. Okay. So next na video is i-share ko sa inyo yung mga anak ko. Sila po ay isang babae, dalawang lalaki. So yung una kong ipapakita sa inyo yung babae at saka yung bonding moments namin. Okay, let's watch. Hello. Oh no! I heard my ma has the pasalubong, but Pasalubong? wala na. What pasalubong? Oh, you know this.
Kusog kayang liti dire. Liti, dog.这个是我的女儿，他们说，哎赶紧拍！你为什么要 video？ ，Hello，我们是 twin 双胞胎，双胞胎。What did you eat in the Philippines? You eat noodle, Burger steak. burger steak. What else? What? What else did you eat? What? I don't know what you mean. What else? 你还有吃什么？ I don't know. 不做。 Puso. 不做。 Puso. You eat puso. And how about corned beef? What from for you? 这是 Uncle Bobong 做的那个小小的牛肉。然后放那个还有你 Do you like that corned beef? 有点冷掉了，但是我还是有吃。好吃？Is it yummy? 有点像台湾的猪肉。是哦，那个是牛肉吗？我以为是猪肉。牛肉啊。好像是吧，我忘记了。Oh, so do you like to go to Philippines again? Yes. You have to say yes. Do you like to go to Philippines again? Why you？你为什么这样子？ You have to say big yes or small yes. No yes. That's the video with my daughter. Pasensya na po kayo mga friends kasi hindi ko sila natutukan pag aralin ng either English, Chinese, English, Tagalog, or Bisaya. Kaya hindi sila fluent. Ang alam lang nila na fluent na language is Mandarin at saka Hakka. Oo. So, nakakatuwa po kasi ka-look alike ko pa yung aking anak. So, like mother, like daughter. Tsaka magtaka po kayo mga friends, bakit iba ang mukha ko dito? Kasi po, na-edit na po ito. So, pasensya na po kayo. Okay? Our next video is about my two son. So, yung kung gaano na sila, hindi masyadong latest itong video na to kasi ayaw na nilang lumabas sa social media. Binawalan nila akong mag-video sa kanilang mga mukha kasi hindi sila mahilig mag-expose ng sarili nila. So, kabaliktaran kami kasi mahilig akong mag-expose sa social media at sila naman ay hindi. Kaya magagalit yan sila kapag binibidyo ko, magsasabi no, stop the video. So, yan ang isusunod ko ng i-play, yung aking dalawang anak na boys. Let's watch. Lulu Lola, I love you. Te. Ni也是，快点。那 I love you, Lulu Lola. 那拜拜。一这样叫可怕，你这样干人牌，拜拜。一难。然后你这个画质。你要说什么 Do not fight。 ？Do not fight 。Do not fight 是什么？不要战斗。星球崛起啊！不要战斗。Do not fight 在家里是噜噜噜啦 Do not 我们要 fight 上课你要跟噜啦说什么 Do not fight 大家好，你好吗？哎，你们要上课吗？Yeah, so mga friends, yun yung video ng aking dalawang makulit na mga boys. Oo. So, mas malaki na sila ngayon. Hindi yan latest. Oh no, ganun na ba talaga ako katanda? Kasi ang lalaki na nila. Diba? So, pasalamat ako uli sa yung continue na pag-watch. So, continue to the next video. Yung next video is about my husband. Ang asawa ko. Let's watch!
Ang init dito, grabe. Oh no, sakit sa mata. Isingot pag ayaw ang akong. Grabe, good. Nice. Siya, ika. Naku, pasensya na po kayo kasi hindi talaga maayos ang aming video dahil ayaw nilang magpa-video, ayaw nilang magpa-picture. Kaya ganun lang ang maipakita ko sa inyo mga friends ko about sa aking asawa. Ayaw nila yon. Lahat ng pamilya ko ayaw nilang ma-expose sa social media. Kaya super lungkot kasi nakikita ko yung iba supportive doon sa mga video making ang pamilya. So, yan yung dahilan bakit palagi na lang ako ang nasa video, mukha ko lagi ang nakikita nyo. So, ngayon naman ang next na mga memories na ipapakita ko sa inyo, yung the rest of the video na nakikita ko, nasi-save ko. I-show ko lahat yon sa inyo. And maraming maraming iba-ibang video na hindi naman napaka-meaningful pero nandun yung mga auntie ko, uncle ko na natira sa Pilipinas. Yung iba naman wala sa video kasi hindi ko nakukuhaan. So, okay, let's watch the video. Let's watch. Mayong buntag kaninyo diha mga higala karon di ata sa usa ka panimalay og atong susihon kung unsay naa nila diri karong pagkaon para preparation nila. Mayong adlaw. Mayo nay tao dira. Mayong adlaw, ma'am. Pwede makasulod, ma'am? Pwede. Ali, pasulod ako. Mayong adlaw, ma'am. Dahil lang kay Sige, ma'am. Salamat kay mga tao diri kinahanglan. Ang tiil pod, ma'am. Oh, karon di ami diri sa panimalay. Unsa gay pangalan nato, ma'am? Wala, uy, ato sa spray na sa imong naong, uy. Ay, ma'am, ay kabalaka kay nagmas lang ko. Oh, ma'am, unsa guni kadagan yung itlog diri, ma'am? Kuha na, good for 2 weeks ta. Amao ni mga kaigsuunan di ata sa panimalay. Ato lang itago sa pangalang Mr. Tirang. Uy, bang ka na, sprayan sa nato imong Ang itlog, ma'am, isprehan pag gid na, ma'am, before nimo ablihan. Ay, sprayan din ako kanang para limpyo gid kaon. Nya, unsa Kani ba kadagan? magagamit o kanang 99% yun na siyang alcohol. Amay kay naka-prepare ikaw unya mga higala, maano lang gini yang habilin sing alcohol. So hinahinayon gid. Ma'am, pwede na ka interviewon, ma'am? Sige lang, ma'am, pag apply lang sa imong itlog, ma'am. Pwede ko mga hayuan na, ma'am. Kuan kani kana pamahaw paniuto panihapon puro itlog. Wala man mi bugas gud kay wala pa mi kadawat sa barangay. Unsa din yung barangaya, ma'am? Kuan kana. Adi itago lang gud ni oy kay Sige, ma'am, ato ning ipost sa Facebook, mapanawagan din sa mga ubang barangay nga ang rasyon gihatag na sa gobyerno. Unya ang ayaw pag anak ma'am oy. tinuod man, ma'am, kay wala pa Dili, man oy, makabot kana- og bugas. Dili ma'am oy kay Kay ang ubang barangay, ma'am, nanabi 5 ka sakong bugas, 3 ka sardinas. Actually ma'am, hatod na dire. Unya, Pero wala mi ni dawat kay di man mi mga og bugas. uy kasayang, ma'am, kuan na ta to. Kay low carb diet man mi kanang mahadlok mi manambo. O gamit di ding karong panahon na para ninyo, ma'am, no? Ang gikaon ma'am kay kanig Ang mga higala na sila kamuting kahoy. Unya Na sila orange orange. ug saging mo na pero minya di may mingaon ang bugas ma'am kay kanang bugas ma'am. Ay kinahanglan mo ni gid, ma'am, kay makatambok. gamay lang gud sa kabaang okay ra kaayo. Dili kay kaon man pod mig oatmeal ma'am kanang gikan jud Social sa day, kuan. ma'am. Ay, dili gid mi mangaon ma'am og bugas kay mao bitaw nga gihatdan mi Yeah, dili nya kanang unsa- sardinas ma'am di gid mi mangaon kay healthy Ano, ma'am? ba ni amo ang living diri. Sa sunod, ma'am, manawagan ta dito sa atong
Kani itlog Atong mo daw. pamalaan nga din alang sardinas, itlog na lang ta gyud ilang ihatag sa. Oo, Ug kani. dili manggali, kwarta na lang para na ikapalit itlog. Dili manok ma'am, imong pa itlogon. Oh, kana insakto kaayo gyud na. Nya sige. Lakaw na kay basig na kay dalang virus ma'am, hadlok kun mi. Sige ma'am, salamat kayo. Ug mga higala, mao na ni ang panimalay ni Mr. Tirang. Okay, bye-bye. Sige. Bye-bye na itahon ma'am. Pwede mga alcohol ma'am. O kani apay usao. Oh, kani alcohol 100% sa na. usa ka pamilya kinahanglan gyud alcohol niya. Usahay ilang alcohol butangan lag tubig kasi sobrang dinadinot. Pero okay na. Kanitong tubig ang ibutang ana. Bye-bye mga higala. Kau dia mi. Hutan na imong binaw kang alang imo nang anong kasayang ana. Mahalag di way. Di gana kay samti ka ng kaon. Ikaw lugar ka sa karon lugar ko. Ayaw ka tonto nila yung lugar-lugar. Kamu to yung lugar. Kuya pa na. Kato, inita lang po niya to. Pagkaon na unya. Napa may sabaw niya. Tangi kanon gani. Butay kanon. Sakto ra mo ng timpla god. Butay na kanon. Kaya ron makuan. Ha? Ambutin ni mo dire-dire na hindi ka magnaw-naw. Dalo ni mo dire ambutin. Linugaw kay pwede naman tag ininto nimo. Naka magnaw-naw sa ubos ba? Kuha nang buti na. Ha? Tulo. Tulo. Tulo mo nang ugay ba? Tulo gyud. Tulo ba ang kuan? Dugay na din ha? Ha? Apa dia apa bakuha? Hello, say hello. Say hello sa kamera. Kamera ba? Huy. Wala ka kakita na yung kamera? Eh, 你那里有汤匙帮我直接拿。 Nagkasikaso. Wala maraming bagay. Ako na po mag-ano bukas po. Download ko. Bigay ko na lang po bukas. Yung USB. Bigay na bukas po. Hindi ko po na ano to eh, for food lang. Dexter. Dexter. Parang ganun. Dexter. Ilagay lang yung pangalan sa line. Kinuha ko kagabi. Hindi ko alam. Hindi. Alam mo ka. So, today, magluto tayo ng ampalaya. Ampalaya. Pritong ampalaya na may itlog at kamatis at sibuyas. Pagkaon, karong adlaw. Kani. And then, ang sobra gahapon. Oh, baboy, ayay. Nako, baboy na sa Nhớ ngang mía cái ấy háp tao
不要笑这么大，嘴巴张那么开，就看到你没有牙齿了。看。Nang hasil ko dugan. Ang bagya. Dako, iya pa. Asa si mama po? Kuan. Dano pa yung sa'yo dito matay. Mama? Ikaw, apa kay sala? Sige kay prepare o ng kuan ni mama. Unsa na lang ang picture ni mama. Rapu ya dai. Boleh ipa, ipa bukan sa. Masa picture mo tagayan Di ko rin kuto ang Wala di mo nagpa... Sige lang kay. Ayo kay video kay. on showing man unya. Ganyan. Kay ken ang mahay gani ko kay kinahanglan og dato tanang bisita and showing. Siyempre. Ada alin kanin ko sa PNPA. Kuan mga inspector kada Hi, Skylar. Oy, mga bata, diri kay videohan. Saan yung tata? Are diri kay oh, kani Wala sa ba dato ng mga bata-ana. Krisha, Kirsten. Oh, nara. Si Pip. Mao ni. Oy, Zaira. Fish. So doon nagtatapos mga friends ang video showing, and salamat sa inyong pagpanood kahit yun ay hindi masyadong maganda. Pasensyahan nyo na friends kasi part yan ng journey ko dito sa YouTube. Kasi po dito sa YouTube ang gamit ko lang po ay cellphone. So planning someday makabili ako ng pang camera talaga, pang video, pang YouTube talaga. So as of now mga friends, ito ay isang part ng buhay sa paglalakbay bilang isang video making sa YouTube. So kahit pangit po yung mga video na yan, may mga memories, kaya ina-upload ko siya dito sa YouTube. Kasi po sa YouTube mapipreserve yung mga video, and hindi katulad kung nasa lang siya, nasa cellphone. Pag nasira yung cellphone mo, wala na. Or kung nawala yung cellphone mo, nanakaw, ganyan. So dahil na ma-upload ko na siya sa YouTube, pwede ko na siyang i-delete. So mga friends, balikan natin yung ating buhay dito sa mundo. Ganon siya, araw-araw lumilipas, araw-araw natatapos, panibago na naman. So hindi natin alam na mabilis tumakbo yung panahon. Darating yung time na tayo ay mag-i-expire, di ba? Lalo na po ngayon sa mga friends, ang daming mga hindi inaasahan na pangyayari. So dapat ba tayo mga friends na magsobrang takot doon sa pangyayari ngayon? Lumalabas na yung mga news kung dito sa lugar namin po mga friends. Nanood ako ng news this morning. So napanood ko yung daming mga sakuna. Daming sakuna mga friends. Mga baha, lindol, at saka mga conflict sa mga tao sa bansa. Yun yung news ngayon. So ang mangyayari niyan, pag panood mo ng news, super stress ka na. Tapos mga friends, this morning nagbukas ako ng group chat. Mayroon akong maraming group chat mga friends. Mayroon akong family chat, mayroon din akong mga classmate chat, group chat. So palagi pong topic yung COVID,
Kung gaan. Pero masyado din silang nanood ng mga fake news. Ang dami po ngayon, mga friends, fake news na lumalabas sa social media. Napansin ko lang po, mas madaling paniwalaan yung fake news kaysa totoo. Sa palagay nyo mga friends, saan tayo makakahanap ng totoo, sinabing katotohanan, totoo na news? Dahil sa pagkalat mga friends ng dami-daming news na nakakapagtakot sa buong mundo. Lalo na sa Pilipinas, yung mga news na ganito, bla bla bla, lahat ay natataranta. So, marami doon yung fake news. Sa palagay niyo mga friends, saan tayo makakita ng hindi fake na news? At bakit ito kailangan natin pagtutuunan ng pansin? So, based sa nabasa ko mga friends, ang tunay or katotohanan or hindi fake na news ay nasa Biblia. Oo. So, in advance, nakasulat na po ang mangyayari sa panahon natin. Kaya yan isinulat in advance kasi po para makapaghanda tayo na may ganitong pangyayari na darating at tayo ay hindi matataranta. So kahit yung iba ay nalaman na, lalo na ako, nalaman ko yung nakasulat doon sa prophecy. Pag sinabing prophecy mga friends, yung hindi pa nangyayari pero nakasulat na at nangyayari sa hinarap. So nakikita ko mga friends yung mga nabasa ko na nangyayari na ngayon, pero hindi maiiwasan na natataranta din ako. Medyo nire-refresh ko lang yung sarili ko na kailangan dapat strong kasi kung talagang magpapadala tayo sa emosyon natin, talagang tayo ay maapektuhan physically at saka emotionally. So, sa palagay niyo mga friends, ano ang pagtutukan natin ng panahon, pagtutuunan ng panahon, yung mga news na hindi natin alam kung totoo or yung doon tayo mag-focus sa katotohanan. So, choice natin yun kung ano yung best choice para sa iyo. Sa choice mo, you have freedom to choose kung ano yung susundin natin, yung makinig sa mga news na fake or doon sa katotohanan na news. So, yun yung na-observe ko ngayon. Kahit alam na natin yung mangyayari, natataranta pa rin tayo. So, ini-encourage ko yung kayo mga friends na lahat po na nangyayari ngayon ay nakasulat na 2,000 years ago at malaki itong significant sa panahon natin dahil isa itong babala na may kasunod pa na mangyayari at may sa bandang dulo mayroon itong good news na ginagamit sa Bible mga friends yung babae na nagbuntis. So makarelate nito ang mga babae, di ba? Pag nagbubuntis ka, pagod na pagod, tapos dinadala mo yun, tapos pagdating ng 9 months talaga in-expect mo na manganganak tayo. So ang babaeng nagbubuntis, pag 9 months biglang sasakit ang tiyan, yung hindi mapigilan ang sakit, sobrang sakit mga friends. Ngayon, bakit ang isang nanay paglabas ng baby tanggal lahat ng sakit? Alam mo yung parang
yung ere ka na ere, lahat ng mga ano, sigaw, ganyan. Pero dahil sa pag-asa na ikaw ay manganak at ang faith mo na talagang lalabas yung baby na yun, ganon ang naramdaman natin. Alam natin yung katotohanan. Tiisin natin dahil alam natin na ito, ang kalalabasan nito ay parang nakita mo yung baby pag nanganak, nawawala lahat ng sakit, kalimutan mo na lahat yung mga bla nakalimutan mo lahat. So ginamit ito na illustration sa Biblia. Yung maramdaman natin ngayon ay gaya ng pagpapanganak, gaya ng isang babae na manganak na sobrang sakit, pero ang dulo niya ay kasiyahan. So kung gusto niyo pa po na malaman kung saan ito sa Bible, pwede kayo mag-research. Pwede ito mag-research sa internet. So dahil hinihambing ito sa babae na nanganganak, so ibig sabihin ng sakit na naramdaman natin ngayon, mga friends, lahat ito ay may katapusan. At ang dulo nito ay buhay na masaya. Bakit kaya? Ang malaking question ito. Kaya ini-encourage ko kayo mga friends na ito na ang panahon para mag-research, at kung nasa tamang motibo kayo sa pag-research, tulungan kayo ng Diyos maghanap ng tugma na answer mula sa Biblia. Ano mga friends, mayroon akong mayroon akong i-share sa inyo. Ang pinagkaiba ng prophecy at saka history. Ang history mga friends ay naisulat after nangyayari. So halimbawa, history of Babylon. So sino sa inyo ang nakaalam kung ano ang history ng Babylonia? Okay? So ibig sabihin, nangyayari na, kaya kayang-kayang isulat ng tao, puprove ng tao na ito ay nangyayari. So ang prophecy naman mga friends is hindi pa nangyayari, nakasulat na at napakadetalyado. So itong dalawa mga friends ay magkasangkot. Yung isa prophecy, yung isa fulfillment, history. Oo. So nangyayari yan mga friends mismo sa history ng Babylonia. Itong Babylonia mga friends, ang mangyayari sa kanya ay nakasulat na 250 years ago. Isinulat na, nakaprophesize na ganito ang mangyayari sa lugar ng Babylonia. At na-prove ito sa mga nakasulat sa history, na talagang ang nakasulat sa Biblia 260 years before na nangyayari ay tugmang-tugma. As in, walang hindi tugma doon. So mga friends, mayroong mga prophecy na hindi pa nangyayari at ito ay mangyayari pa lang. So kailangan pa ba natin na antayin na mangyayari ito bago tayo mag-aksyon? So kung nakasulat doon na kailangan nyo ng ganito, kailangan nyo ng ganito, kailangan pa ba natin na mag-antay? To see is to believe. Or kikilos na tayo kasi mga friends, nangyayari na ng ilang beses sa Bible na talagang lahat ng prophecy ay nangyayari. So isang example na medyo makaka-relate kayo mga friends ay yung flood sa panahon ni Noe. Yung flood sa panahon ni Noe mga friends, 50 years before,
sinabi na ng Diyos doon kay Noe, magkaroon ng baha at gagawa siya ng arka. So, dahil naniniwala si Noe na ganyan ay mangyayari, so lahat ng sinabi ng Diyos, ng command na gumawa ng arka, ginawa niya kahit hindi niya ma-imagine anong ibig sabihin ng baha. Kasi mga friends, hindi nagbabaha sa panahon ni Noe, hindi nga nag-uulan. So, 50 years siyang gumawa ng bangka ba? Hindi. Ark, 50 years. Pero walang naniwala sa kanya. Na mga kapitbahay niya, kamag-anak. Lahat sila tumatawa sa kanya at siya ay nababaliw daw. Oo, yun yung nangyayari mga friends. So, sinasabi yan sa panahon ni Jesus Christ sa kanyang gospel na ganon din daw ang mangyari sa araw ng kanyang pagbabalik sa presensya ni Jesus Christ dahil pabalik siya. Ang mga tao din daw ay gaya ng panahon ni Noe. Diba? Yung panahon ni Noe, may naniniwala ba kay Noe na ganito? Ganon din ngayon. So, ngayon, sinasabi na natin na kailangan natin ng time para sa good news. Kasi yung mga bad news ngayon, napakarami at saka fake news. Parang nalilin lang na tayo, nawala yung focus natin dun sa good news. So, niremind tayo ni Jesus Christ na ang kanyang presensya ay gaya ng panahon ni Noe. Sabi niya doon, kung mabasa niyo yun sa Matthew 24. Gaya ng panahon ni Noe, mga tao daw kain-kain, inom-inom, nag-aasawa, nagpapakasal. Ginawa nila yun hanggang pagdating ng panahon na sinara na yung arka at nag-umpisa na ang ulan. Alam mo ba kung ang ilang araw yung ulan, mga friends? 150 days na nag-ulan. So, hanggang sa tuktok ng bundok ay tabunan ng tubig. So imagine mo mga friends yung mangyayari pala sa atin ngayon. So, hindi nagkukulang yung babala para sa atin na itong pangyayari ngayon ay isang significant ito na may isang palatandaan na may darating na bisita. Para kasing bisita yung presensya ni Jesus Christ eh. Hindi inaasahang bisita. Oo. So, napakaganda kasi kung aware tayo, di ba pag may bisita tayo, maghahanda tayo. So, sabihin ang bisita natin na ngayong buwan, darating ako, pero hindi ko sasabihin, hindi ko sure anong araw. So, araw-araw tayo maghahanda kasi hindi natin alam. Hindi alam kung kailan ang pagdating ng bisita. So, araw-araw tayo maghahanda. Baka ngayon, baka bukas. So, ganun din mga friends kasi kung sinabihan tayo ng prophecy na malapit na, ganyan. So, araw-araw na tayo maghanda. So, ganun yung punto doon. Kaya naintindihan nyo na mga friends anong ibig sabihin ng history at saka prophecy. So, ano yung prophecy na inaantay natin ngayon? Sino ang gusto nyo bang malaman yung anong prophecy yung nakakaantig puso? Lalo na sa ngayon mga friends, ang daming namamatayan. Virus, di ba? Ang daming namamatay. So, matatapos ba kaya to? Yun ang sagot ng mga tao. Pero sabihin ng mga tao, only God knows. Totoo kaya na only God knows, mga friends? Parang unfair naman, di ba? Kasi bakit siya lang nakaalam? Gaya ng isang best friend, di ba? Alam ng best friend kung
kung anong plano ng kanyang best friend. So, ganun din ang Diyos. Kung sino yung gusto makipag-friend sa Kanya, na kinaniwala sa salita Niya, so lahat ng nasasabi sa Biblia, pinanawalaan, parang mag-friend kayo na nagtatrust ka sa Kanya, na ang Biblia ay salita ng Diyos. So, kung hindi tayo maniniwala doon sa sasabihin ng Bible, parang hindi tayo nakipag-friend sa Kanya. So, ngayon, mayroong napaka-ganda na pag-asa. Sabi doon sa Biblia, darating ang araw na wala nang mamamatay. O, di ba posible yan? Ang laki-laki kaya ng universe, kayang-kaya nga ng Diyos na nagtayo ng mga planeta. Yun pa kaya ang paghinto ng mga kamatayan? Dali-dali lang yan. Pero anong sagot nung nakarinig? Anong sagot nung tao na nakarinig sa iyo na sabihin, alam mo ba, sabi ng Biblia, darating ang panahon na wala nang mamatay. Ang feeling nila sa iyo, ikaw ay nabaliw na. Kasi, ano ba naman to? Pinagsabi ng babaeng to? Ganyan. Nabaliw na siguro to. Ganyan. Tapos, pakitaan mo ng verse na ganito yung sinabi sa Biblia, wala nang mamatay. Sabi lang, imposible. Yan. So, hindi totoo mga friends na only God knows. Kasi nakasulat na lahat sa Bible yan. Ang katotohanan ay, kung naniniwala ba tayo sa Biblia, kasi nandyan na lahat detalyado na sinasabi ng Diyos na ito ang mangyayari. So, ang kasabihan na only God knows ay isang hindi makatotohanan na kasabihan. Kasi talagang 2,000 years ago, isinulat na ng Diyos ang pwedeng mangyari sa hinaharap. So, pag sinasabi natin na only God knows, parang may tinatago yung Diyos sa atin. Ganun yung nangyari sa panahon ni Adan at saka ni Eva, na sinasabi ni Satanas kay nung sinasabi niya kay Eva na, ay, nagsinungaling sa inyo ang Diyos. Ganyan, hindi ka mamamatay. Ganyan, ganun din ngayon. Sinasabi na lang ng Diyos sa atin, matagal na, sinasulat na lahat-lahat, at inishare pa ng iba kung ano yung mayroon sa Biblia. Pero sasabihin pa rin ng tao na only God knows. Unfair at saka hindi totoo yan. Dahil nire-reveal ng Diyos sa lahat ng tao na willing makinig. Willing na umintindi sa kanyang salita. Ando nakasulat na yan sa Biblia kung ano ang mangyayari sa hinaharap at ano yung pag-asa natin. So, next natin na i-topic mga friends is paano natin ma-prove na ang Bible ay salita ng Diyos at ito ay kapanipaniwala. Yung mga prophecy na nakasulat doon. Kasi po, pag hindi tayo konbinsido na lahat ng mga prophecy na yan ay mangyayari, ay isang factor kung bakit hindi tayo konbinsido is dahil hindi natin ma-prove na salita ng Diyos yan. Kasi kahit yung mga palaging nagsisimba or naniwala sa Diyos, hindi nila ma-prove na ang Biblia ay salita ng Diyos. Kaya malaki itong makaepekto sa paniniwala natin kung hindi tayo konbinsido. So, i-share ko lang sa inyo mga friends kung ano yung nakapag-kumbinsi sa akin na ang Biblia ay salita ng Diyos. So, i-base natin ito sa kung ano yung na-observe natin ngayon. So, hindi ito kailangan ng mga titingnan natin yung mga proof na mga imposible. Okay, so una, sino sa inyo mga friends ang may idea na kung ilan
lingwahe ang Biblia nung isinulat ito? Ilang lingwahe? Okay? So, kung narinig nyo mga friends yung tinatawag na Old at saka New, Old Testament at saka New Testament, yung dalawang yan magkaiba ng language. Yung isa Hebreo Hanon, yung isa is Grego. Mayroon pang salita na Aramaic. Okay? So, nung umpisa talaga mga friends, 3 lingwahe lang ang Biblia. 3 as in 3. Wala pang English, walang Tagalog, wala lahat. Okay? So, kung ang Bible nyo mga friends is Tagalog, hindi pwede nating sabihin na original yan. Kasi, ang original na Bible is Hebreo Hanon, Grego, at Arabic. Okay? So, wala tayong karapatan na magsabi, mali yung Bible nyo kasi ibang version. Hindi. Isa lang yan. Iba-ibang version, ibig sabihin, tinatranslate. So, alam nyo ba kung ilang translation na ngayon? So, sa ngayon, ang latest, no, hindi ko pa sure, pero nakaabot na siya ng 3,000. I-imagine nyo, mga friends, na mayroon na ngayong Cebuano version, Tagalog version, Hiligaynon version, Spanish, English, Chinese, Arabic, Thailand, Vietnam, lahat mga friends na language na ang kapal ng Bible. Paano ito na-translate kung tao lang? Kung walang tulong ng Diyos doon. Kasi ang kapal ng Bible. So, sa palagay nyo ito mga friends, hindi ba ito isang beyond normal? Hindi siya normal na nangyayari. Hindi siya normal. Hindi siya magagawa kung tao lang ang gagawa nito mga friends. Kung tao lang, imposible na mangyayari na matranslate ito sa lahat ng lingwahe. At saka, yung printing. Sinong bahay ang walang Bible? Wala, di ba? So, 98% ng population ng world ay nagkaroon ng copy. At karaniwan nito ay maabil ng free. Free copy ang naabil ng karaniwan sa kanilang kanya-kanilang mga kanyang lingwahe. So, isn't it amazing? That is beyond normal. Without God's backing, hindi yan mangyayari mga friends. Kahit sabihin natin yung Google, ilang beses na translate. Facebook, ilang beses na translate. Reader's Digest. Pwede nyo i-compare mga friends kung ano ang diferensya ng translation ng Biblia sa ibang libro. Number of copies, nakakagulat. Dahil kung ano yung population ng world, halos ganun din kadami ang copy ng Bible. Dito sa bahay namin, hindi sila nagbabasa ng Bible. So, medyo ako lang saka yung anak kong isa nagbabasa. Pero lahat kami tag-iisa. Mayroon silang Chinese version, ako may Cebuano at saka English version, may Tagalog. At ang unbelievable na nangyari mga friends is downloadable streaming version. So, walang tao na walang chance na makabasa ng Bible dahil pwede siyang i-download sa cellphone. Okay? So, kahit hindi mo siya i-download sa Google, pwede mo siyang i-research. For example, i-search nyo ang importante na pangalan na sa Biblia. So, i-search nyo name of God. I-search nyo sa Google or sa Bible.
Okay mga friends, kahit lang sa dalawang reason lang, sa dalawang sitwasyon, kaya ng translation at saka copy ng Bible. Yung dalawang yan, hindi pa ba kayo satisfied na yan ay nagbibigay sa atin ng idea na talagang ang Biblia ay nakahanga-hanga na libro at hindi ito magagawa ng tao. Kung tao lang ang gagawa ay imposible. At pwede kayong magre-research mga friends. Kung kulang ang information na na-share ko sa inyo ngayon, please continue sa pag-research. Isinishare ko lang sa inyo kung ano yung nakakonvince sa akin na talagang naniniwala ako na ang Biblia ay hindi siya pangkaraniwan na libro, kundi ito talaga ay salita ng Diyos makapangyarihan. So, ano sa palagay nyo yung mga nilalaman ng Biblia? So, puro lang ba ito nagsasalita, nag-topic tungkol sa religion? Or ano ang in-expect nyo na ano ang nilalaman ng Biblia at bakit ito nakakatulong sa atin sa pang-araw-araw natin na buhay? At saka marami mga friends na mga tao na natutulungan nito. Siguro may mga nakikilala kayo na dahil sila ay nagbabasa ng Biblia ay nabago ang buhay. So ganun siya ka-powerful. Super powerful. Maraming tao ang nakikinabang dahil lang sa pagbabasa ng Biblia, dahil ito ay nagtuturo din ng mga practical wisdom kung paano mamumuhay ng tama. Kung ano yung dapat gawin para hindi masyadong ma-pressure sa mundong ito, paano tayo mag-deal ng stress. Nakasulat din yan sa Bible. At saka paano natin magampanan ang ating role sa buhay bilang asawa, bilang anak, or bilang magulang. Andun lahat yan sa Biblia. Tapos nakasulat din doon kung paano tayo maging close sa Diyos. Nakasulat din doon kung paano tayo mag-deal ng financial problem. Andun din. Saka nandun din yung paano tayo mag-deal ng peace and happiness with friends, sa mga relatives. Yan. Paano tinuruan tayo kung paano budget. At saka pinapakita din doon paano maiwasan yung masama na mga gawain. Basta maraming mga friends na nakikinabang dito sa pag-aaral ng Bible. Oo. So, ang payo ko sa inyo na kahit anong sabihin ng mga tao, kahit pagtawanan man kayo gaya ni Noah, dahil karaniwan ng mga tao, kapag nakita nila kayo nagbabasa ng Biblia, ang sabihin nila sa inyo ay kayo ay nababaliw na, or kung nag-change kayo ng religion, sabihin naluloko na, ganyan. So, at saka ang pinakamaganda dito mga friends, once na nagbasa ka ng Bible, alam mo kung ano yung katotohanan. Hindi ka basta-basta na madala sa mga false teaching
maraming mga friends na mga teaching na salong hats in opposite doon sa tama. Gaya mga friends ng inaprubahan ng gobyerno na pagpapakasal ng same sex marriage, yan. Oo. So marami diyan ang sang-ayon. O ano naman ang itinuro ng Biblia? Basta mga friends, tandaan natin, kaya itinuro ito ng Biblia kung ano ang tama. Dahil gusto ng Diyos na tayo ay magkaroon ng peace of mind, happy living, protection. Pinoprotektahan tayo ng Diyos na once na nakinig tayo sa kanyang salita, yan ay magbigay sa atin ng true happiness. Oo, kaya paminsan magtaka ka, bakit bawal lang ganyan, daming bawal. Oo, dahil ayaw niya tayo mapahamak. Okay. So, hanggang dito na lang po ang aking isi-share sa inyo mga friends. And thank you for watching. It's me once again, Esther Liu from Masa Dumanhog, Cebu, and recently residing in Taiwan. So, have a nice day. See you in my next vlog next time. Bye.